Ito po ang mga pag-uusapan ho natin. Noong isang araw, nabanggit ho natin itong mga poste dito po sa Quezon City na nasa gitna ng kalsada. Bakit kamo? Anong nangyari doon? Kasi nagkaroon ho ng road widening dito po sa Quezon City. Hindi naman po kasalanan ng lokal na pamahalaan. Ang may problema ho yata dito ay sa pagitan po ng Meralco at ng DPWH. Pinalaparan po yung kalsada. Kunwari, dito ho yung poste. Kaya hanggang dito lang yung kalsada. Nung in-extend ang kalsada hanggang dito, naiwan yung poste sa gitna. My goodness! Takaw disgrasya ho, lalo pag gabi, lalo pag umuulan. Akala mo, siyempre, nasa kanan ka nagmamanayo, bigla may poste rito. Marami na raw hong nadidisgrasya sa mga poste na ito. Kaya panawagan ho namin at gusto namin gawa ng paraan ora mismo ng Department of Public Works and Highways at saka ng Meralco dahil ito po inilapit ho sa amin kamakailan ng mga residente ng Barangay Pasong Tamo dyan sa Quezon City. Mantakin mo mga poste ng ilaw na sa gitna ng kalsada. Kasi nga, nung nagkaroon ng road widening, nilaparan yung kalsada, siyempre, naiwan yung poste. Sana naman daw, ang sabi ng mga residente, nung pinalaparan ng kalsada, inurong din yung poste, hindi iniwan sa gitna. Sus Mariosep. Ngayong araw, tatawagan ho natin ang Meralco at DPWH. Dalawa sila, ayusin nila. Hindi tayo papayag na over the weekend, hindi magawa ng paraan ito. Dapat gawa nila ng paraan, o iurong na nila. Ilang buwan na pala nakatenga ito Sus Mariosep, ilang buwan na raw ho itong nasa gitna ng kalye, yung mga poste na yan, at wala hong nakikialam. Inireklamo na raw nila yan sa mga kinaukulan, pero ayaw daw kumilos. Pues, tama ho kayo, mga residente ng Barangay Pasong Tamo na lumapit kayo dito sa amin. Kami ho ang gagawa ng aksyon. At kapag hindi ho sila kumilos ngayong araw, tatamaan ho ito mga ito. Pasensya na ho Bato-bato sa langit, ang tamaan, mabubukulan. Wala ho kaming pakialam kasi hodang sino kayo. Pag mali kayo, mali. Tutuwirin namin. Pag kami naman ho nagkamali, humihingi ho kami ng paumanhin. Pero pag nasa tama kami, hindi po pwede at hindi kami titigil hanggat sa hindi ninyo ginagawa ng tama yung inyong mga trabaho. Anong unang tatalakayan natin, Salome at Ivy? Ito, pag-uusapan natin itong mga nakahambalang po na poste, Bayan, nako, napakadelikado ho, Napakadelikado. Diyos ko po. Nung nakita ko sa video, sabi ko, Diyos ko po, sana walang madisgrasya. Lalo na ho pag gabi, lalo na pag umuulan, biglang bubulaga sa'yo yung mga poste ng Meralco na yun. Ito po kalsada dyan sa isang barangay sa Quezon City, sinimento at pinalaparan. Thank you sa gobyerno, thank you po. Pero ang poste na puno ng kawad at ilang light post, pinabayaan lang at hindi man lang inusog. My Sus goodness! Mariosep. Dalawa rin sa mga poste na ito nakalihis na at inaantay na lang na tuluyang matumba. Anumang oras, anumang araw ngayon. So, narito po ang report. Magdadalawang taon na nang simulang ayusin at palaparin ng gobyerno ang bahagi ng kalsadang ito sa may Republic Avenue, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Layunin sana nito na maibsan ang traffic ng mga papasok ng Fairview area at ng mga sasakyang nais umiwas sa matinding traffic sa Commonwealth Avenue. Alternatibong ruta rin ito ng mga patungong Mindanao Avenue palabas ng North Luzon Expressway. Pero matapos ang ginawang road widening noong isang taon, ang mga poste ng ilaw sa kalsada, pati na ang posteng puno ng mga kawad ng kuryente, basta na lang iniwang nakatiwangwang sa gitna ng kalsada. Kaya tuloy ang mga dumadaang sakyan tila nagpapatintero sa daang maiwasan lang ang naturang mga poste. Takaw aksidente rin daw ang ilang poste nito. May mga motorista raw kasi na nabibigla sa nakatayong poste sa kalsada kaya tuluyang bumabangga. Talaga po yan. Sagabal talaga yan sa
Bukod dito, dalawa rin sa posteng puno ng kawat ang nakalihis na at tila inaantay na lang na tuluyang tumumba. Dito sa may unahan, yung parang tingin mo malapit na siyang matumba. Marami. Ito lang, itong ganito. Kasi di ba nga wala naman talaga sila sa alignment. Hindi talaga sila dapat na nandyan. Sinasamantala rin ng ilang residente ang mga nakatayong poste lalo na ang may mga sasakyan. Ginagawa kasi itong pangharang para maiparada nila sa gilid ng kalsada ang kani-kanilang mga sasakyan. Sa bilang ng tutok Tulfo Reload, nasa 7 light posts at 3 poste ng kuryente ang nakahambalang pa rin sa gitna ng kalye. Panawagan ng mga residente at motorista sana raw ay alisin na ang naturang mga poste para tuluyang madaanan ng mga sasakyan ang mas pinalapad na kalsada sa Republic Avenue. At para rin daw maiwasan na ang aksidente sa daan sa kanilang lugar. Tanggalin na nila at ilagay sa proper na lalagyan para bukod sa walang disgrasya, di yung traffic mabawasan. Dapat ma-aksyonan niya matanggal. Tayo at para aksyonan ang problema na yan. Actually bayan, kung tutuusin, hindi po problema ng lokal na pamahalaan ho ito. Dahil yung road widening na yan, DPWH yan. Hindi na po saklaw ng lokal na pamahalaan yan. At dapat saklaw ito ng DPWH at ng Meralco. Pero, lo and behold, as usual, kasi napakadali pong tawagan, napakadaling hanapin. Ito ang isang opisyal ng ating bayan na any time of the day, umaga, tanghali, gabi, pag tinawagan mo, sumasagot at laging nandyan. Hindi lang boka, kahit tapos ng eleksyon, kumikilos. Maraming salamat po, Quezon City Mayor-elect Joy Belmonte. Magandang umaga po sa iyo, Mayora. Ma'am. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng ating pong programa. Nako ma'am, alam mo, hindi nahihiya po kami pero ikaw po kasi ang laging napakabilis tawagan, laging sumasagot. Kaya kayo na po ang tinawagan namin. Ito po ilalapit namin dito po sa Republic Avenue, Barangay Pasong Tamo, ma'am. Nagkaroon ng road widening ang Public Works and Highways. Hindi sila nag-usap ng Meralco. Sana sinabihan ng DPWH ang Meralco, oy, pakiusog yung mga poste ninyo dahil lalaparan namin ng kalye. Mukhang hindi sila nag-usap. Ngayon, ma'am, nakatiwangwang ang mga poste, nasa gitna ng kalsada ngayon, tagilid pa yung iba, parang dalawa doon, mukhang matutumba na. Kaya, idediretso na namin sa inyo, Mayora Joy, ma'am. Opo, actually po, sir, nakita ko po yung mga larawan at Opo. pinadala ko po sa, binanggit ko po, hindi ko pa po napapadala Opo. sa mga kakilala ko po taga Meralco. Ay, opo. At sabi naman nila, na i-check nila kasi minsan, Opo. hindi kanila daw yung poste. Aha. Okay? So, sisiguraduhin po nila na kanila yung poste at kung kanila naman daw po yung poste ay a-actionan nila kaagad. Ay, nako, oho. Opo, yun yung sinabi po nila sa akin kanina. Pero ang request ko rin naman na sana kung kanila nga yan at alam naman na may road widening o may mga proyekto, sana magkusa na lang sila makipag-coordinate na Opo. para yung taong bayan hindi maapektuhan. Kasi kung mahulog po yung poste na yan, baka po makasakit pa o makapatay pa ng tao, hindi po Opo. ba? Ang Opo, nakikita ko dito po, Mayora Joy, mukhang Opo. poste ng kuryente. Ito pag naputol ito or something, natumba, baka magkasunog, mukhang maraming mga bahay dito ng mga informal settlers. Ma'am, magkaroon na naman tayo ng maapektuhan. sunog. Yes, ma'am. Opo. Okay, sir. So tingin nyo, Meralco talaga po yung poste. Oo, ha? ma'am, kasi may parang mga basura-basurahan doon sa taas. Ano bang tawag doon ng mga transformer, ma'am, sa taas eh. Kung telepono, ma'am, walang mga transformer sa taas, ma'am eh. Yeah, okay, sir. So don't worry, kasi kakausap ko po kanina yung taga Meralco. I will just mention to him that he has to act on it very quickly.
Ay, naku, maraming salamat, Mayora Joy. Talagang hulog po kayo ng langit. Sana, ma'am, hindi po kayo manawa sa amin, ma'am. Every time tatawag. Kaya natin itong maglingkod. So call me anytime, sir. It's my Okay. pleasure to respond. Mayora Joy Belmonte ng Quezon City, ma'am. Maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Mayora, ma'am. Maraming po salamat at God bless you po. Isang Thank you magandang po. umaga po sa atin. Thank you. Alam mo, kaya masarap tawagan. Di ba, bayan? Ha? Pag ganyan lahat ng opisyal natin, pag tinawagan mo walang keme, ha? Di walang problema. Correct yan. Alam mo na you're in good hands. Oh. Alam mo na simula sa Pangulo, kumikilos, kagaya niya, akala nyo ang Pangulo hindi nag-iisip, ha? Ay, gawin ko libre ang pamasahe ng mga estudyante. O, di naging libre. Pag mga gano'n ang mga leader, elected man o appointed, matutuwa ka. Hindi ka manghihinayang na, sayang, binoto ko ito, wala naman pala silbi. Yung mga bumoto kay Joy Belmonte, ayan na nga oh. May magagaling pala, tama, hindi ako nagkamali na binoto itong ali na ito. Kung ikaw naman ay appointed, ay tama yung nagawa ng Pangulo, in-appoint siya, talagang sakto sa trabaho na yan. Kesa doon na lintek na hindi mo maulanigan, ha? Mamamatay na lang ang potragis, hindi pa kumikilos. Anong masasabi mo dyan, di ba? Yung Pangulo ng Republika, lagi nakikita mo sa TV, nagtatrabaho, nagsasalita. Oh. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Engineer Marilyn Inguilio, ang District Engineer ng Quezon City. Magandang umaga po, Engineer Inguilio, ma'am. Engineer Inguilio, good morning. Magandang umaga, sir. Opo. Ma'am. Sir, good morning po, sir. Opo. Ma'am, tatawagan ko lang ng pansin kayo kasi po dito sa Republic Avenue sa may Barangay Pasong Tamo, ma'am, sa Quezon City. May road widening po tayo dyan. Pero parang naiwan ho yata yung inyong kontraktor, hindi man lang inusog o hindi man lang nakipag-coordinate sa Meralco para iusog yung mga poste. Doon po sa road widening, kami ho'y nagpapasalamat at mga residente dahil lumuwag ang kalsada nila, naiwasan yung mga traffic. Pero ang problema, ma'am, si contractor hindi man lang nakipag-coordinate kay Meralco para iusog yung mga poste. Ngayon, dahil nag-wide na yung kalsada, lumapad, naiwan sa gitna yung mga poste, ma'am. 7 poste po ito. Nangangamba ang mga residente, baka may mamatay, may madisgrasya, may mabundol sa mga poste na yan, engineer, ma'am. Sir, actually, ito project noong 2016 pa, no? Aha. So meron letter na address sa PLD ko. Oo. Nandito, sir. So September 2016 yung pinareceive kasi yung mga ibang poste dito, poste ng PLDT, sir. Aha. So merong coordination, sir. Kaya kanina tinawagan namin ang taga PLDT. So, mag-i-inspection daw ulit sila bukas, sir. 2016 pa, sir, na may sulat kami sa kanila. 2016? Jesus Maria Yeah. Joseph. 2019 Yes, na sir. tayo, engineer? Yes, sir. May sulat po kami. Meron kaming file dito, sir. Ay, sige ma'am. Then entonces, mabuti na lang at in-inform nyo kami. Sige ma'am, tatawagan Okay, ko meron ang kami PLDT file dito. ora mismo. Tatawagan ko itong... PLDT ba lahat yan at hindi Meralco? Hindi, sir. At saka yung street light sa local government naman, sir. Nakipag-coordinate kami kanina. So, meron na kaming usapan na gagawa kami ng pedestal, then ililipat nila yung mga street light. Pero yung PLDT, anong sabi ho sa inyo? Pupuntahan daw nila ulit bukas, sir. Pero bakit kaya inabot ng 3 taon? Bakit kaya inabot? Alam mo, would you happen to know, ba't inabot ng 3 taon yan? Oo nga, sir, nandito kinuha namin yung file. Actually, tapos na ang projects namin na widening doon sa banda na yon. Pero hindi pa nailipat yung PLDT, sir. Sige ma'am, ay salamat kung ganon. Engineer Marilyn Inguilio, thank you for your time with us this morning. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, sir. Thank you po, sir. Salamat, tawagan yung PLDT. Ha? Punyeta. 3 taon na. 3 years. My goodness! 3 years po, tragis, nakikipagpatentero ang mga tao dyan. Anak ng baka.
tinamaan kayo ng mga kuto sa ilong. 3 taon na ganyan yung poste. Kung wala pang magreklamo, kung wala pang tumawag, kung wala pang dumulog sa amin, hindi kayo kikilos. Sinulatan na pala kayo ng Department of Public Works and Highways, PLDT. Anong inaantay nyo? May mamatay. Anong inaantay nyo? May mabagsakan sa poste na yan. Anong inaantay nyo? May masunog. Unyemas. Ay, hindi po pwede ito. Tawagan bago tayo pumunta sa ibang segment. Kailangan makuha natin ang assurance sa PLDT na by Lunes, yung mga poste na yan, wala na dyan. Unyemas. 3 taon na pala. Akala ko naman, last week lang nagawa yung kalsada na yan. 2016 pa. 2019 na tayo. 16, 17, 18, 19. Anong inaantay ninyo, PLDT? May mamatay. Anong inaantay nyo, PLDT? May masagasaan. Matumba ang poste dyan, tamaan sa ulo. Or magkasunog dyan. Yung bang inaantay nyo? Philippine Long Distance Telephone? Ha? Anak ng buwisit. May hindi naman po pwede yan. Hindi nga kayo sa gobyerno, pero meron kayong tinatawag na social responsibility. Correct ka dyan. Ha? Responsibilidad ninyo, ha? At tinatawag din na safety. Negosyo ninyo yan, sa inyo yan, kaya kailangan alagaan ninyo to make sure na walang madidisgrasya sa mga poste ninyo na ganyan. Oh, sinulatan na pala kayo ng DPWH. Sinabihan na nasa gitna ng kalsada yung poste nyo. 2016, 2019 na. Sabihin na lang natin, wala kayong sasakyan. Kahit maglakad na lang yung mga tao nyo galing Makati, siguro makakarating ng Quezon City, bit-bit yung mga poste. O kahit pagulungin nyo yung mga poste, gugulong yan hanggang Quezon City galing Makati. Nandoon na yan ngayon. Anong dahilan? Sige nga, ipaliwanag nyo. Bigyan nyo ako ng magandang dahilan kung bakit hindi ninyo nagawa yung lintik ng mga poste na yan. Nagkaroon ng road widening. O, 3 years na pala kayong sinabihan. Wala kayong ginawang aksyon. Ipaliwanag nga. I am sure hindi rin matutuwa dyan si Manny Pangilinan sa ginagawa nyo. Oh, I am sure. Pag nalaman din ni Manny Pangilinan yan, hindi siya matutuwa. Kilala ko yung mama. Gusto ng mama, pag sinabi niyang ganito, ganito. 3 years na ng lintik, walang inabisuhan kayo ng public works sa inyong kumilos. Kalukan! Ako, Mr. Pangilinan, kung sino man in charge ito mga poste-poste na ganito, yung mga safety ng mga inspection na yan, sibakin mo, sir. 3 years na palang sinabihan yan. Wala ba tayo matawagan yan, tiga PLDT? Ayaw sumagot? Lintik talaga ito mga ito. Sumagot kayo, ha? Sumagot kayo. Dahil hindi ko kayo mumurahin, tatanungin ko lang kayo. Anong ginagawa ninyo? 3 taon na pala kayong sinabihan na may mga poste sa barangay Pasong Tamo nasa gitna ng kalsada na nagdedelikado, baka may madisgrasya. Bakit inabot ng 3 years at hindi pa ninyo nagagawa ng paraan? Sumagot kayo, PLDT. Huwag kayong sumagot sa amin, napuputulin nyo yung linya namin, mga hinayupak kayo. PLDT ko yung gamit namin. Pag nagkaganon, tignan nyo, lilipat ako sa Globe, mga buwisit. Lilipat ako sa Bayantel. Baka mamaya putulan nyo kami ng linya, wala na kami linya bukas. Ayusin ninyo, ang punto de vista lang namin, ayusin ho ninyo yung trabaho. Lahat ho tayo may responsibilidad sa ating komunidad. Kayo ho, bilang kayo ay may hawak na mga telepono, meron po kayong ikang social responsibility. Hindi lamang po kayo maghatid ng telekomunikasyon, hindi lang po ang trabaho nyo maningil ng mga bill, trabaho nyo rin yun, alagaan yung inyong mga gamit, kagaya ng mga poste na yan. Kung yan ay nakalalagay sa alanganin ng mga tao, ayusin ninyo. Kagaya niya, nakatumba na ng ganon. Aba, Diyos ko, pag may lasing na, iihiyan yung poste na yun, baka matumbahan, tamaan pala sa ulo yung lasing. Kumilos naman, PLDT. Kilos-kilos pag may time.
Ganito na lang gawin ko. Panawagan ko na lang, Mr. Manny B. Pangilinan, sir. Ito po si Erwin Tulfo, dati ho ninyong empleyado sa istasyon ninyo, ng TV ho ninyo. Tinatawagan ko po kayo ng pansin, sir, na meron po kayong mga poste ng PLDT dito sa Republic Avenue, Barangay Pasong Tamo. 7 poste ho na naiwan sa gitna ng kalsada dahil nagkaroon po ng road widening. 2 po sa ito, 2 po dito sa 7 matutumba na. Mr. Pangilinan, sir, parang awa mo na. Kumipakilusin ho ninyo mga tao ninyo at ipatabi na ho ninyo yung mga poste ng PLDT, sir. Bago po may mamatay, bago po may madisgrasya. Dahil kapag may namatay ho dyan, may madisgrasya, masisisi po ang kumpanya ninyo na PLDT. Siyempre, maapektuhan na naman ho ang inyong imahe, sir. Kaya bago pa man sir, I am doing you a favor, Mr. Pangilinan, pakiayos na ho yung mga poste na yan. Ayusin na ho ninyo bago pa magkaroon ng disgrasya. Ano po? At hindi po kami titigil, Mr. Pangilinan, sir. Sa Lunes, babalikan ho namin yan, sisilipin namin kung nagawa na ho ninyo. At kung hindi pa, hindi po kami titigil, sir, magyayaw-yaw dito. Ano po? Hindi po kami titigil hanggat sa hindi po ninyo maayos ang trabaho nyo. Dahil trabaho ng Tutok Tulfo Reload, tutukan ang problema ng mga tao, problema ng sambayanan, at hindi kami titigil hanggat hindi nagagawan ng solusyon. Sabi ng isang Facebook viewer, meron din po sa may Himlayan Road sa Quezon City, same situation, mga poste sa gitna ng kalsada. Idagdag mo na rin dyan, Sir Manny Pangilinan, sa Himlayan Road sa Quezon City. Ganon din po sitwasyon, mga poste sa gitna ng kalsada. Sus Mariosep, i-report mo na rin ito sa Lume kay Mayora Joy, dyan sa may Himlayan Road sa Quezon City. Salamat po sa Facebook viewer natin at ipinarating sa amin to. Thank you po. Mr. Pangilinan, sir, asahan ko po, babalikan ho namin sa Lunes, titignan ho namin, magtatanong-tanong kami doon kung talagang dumating yung mga tauhan ninyo sa PLDT. Ano po? Maraming salamat po.